Breaking news! Na-intercept ng mga Japanese fighter jets ang mga Russian patrol aircraft matapos lumabag ang mga eroplano ng Moscow sa hangganan ng Western Ally, ayon sa Tokyo. Nagpaputok ng mga flares ang mga Japanese jet bilang babala sa mga Russian aircrafts, ayon sa Tokyo. Nagdaos ng emergency press conference kanina ang Chief Cabinet Secretary Hayashi tungkol sa air conflict. Sinabi niya na 3 beses na lumalabag ang mga Russian aircraft sa teritoryo ng Japan sa hilaga ng Rebon Island sa Hokkaido sa pagitan ng 1 p.m. at 3 p.m. Tinawag niya ang insidente na lubhang nakakalungkot at sinabi na naghain ang Japan ng matinding protesta. Nagpadala ang Japan Air Self-Defense Force ng mga fighter jet na nagbigay ng babala gamit ang mga flare. Malamig ang relasyon ng Russia at Japan mula nang simulan ni Vladimir Putin ang digmaan sa Ukraine. Dahil sa mga parusa, bumagsak ang pag-export ng mga sasakyan mula Japan patungong Russia ng 45%, habang ang pag-import ng karbon sa kabaligtaran na direksyon ay bumaba ng 67% ayon sa Responsible Statecraft. Breaking news! Pangulong Marcos Jr. may pasabog ngayong year 2025 sa pagdepensa ng Department of Defense ng Pilipinas sa kanilang pondo para sa year 2025. Tinalakay na ang nasa 75 billion pesong pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang 25 billion pesos na nakapaloob dito bilang unprogrammed funds ay gagamitin para sa pagbili ng mga bagong military assets ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang na dito ang pagbili ng mga karagdagang firepower tulad ng close and weapon system at vertical launching system para sa BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal, pagbili ng karagdagang barkong pandigma, pag-upgrade ng 12 FA-50 ng Philippine Air Force at ang pagbili ng mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Tutumbasan ng Marcos administration ang mga biniling military assets ng Pilipinas mula noong year 2013 hanggang year 2022. Ang Marcos administration ay kinukonsidera ang pagre-rent ng mga barko para sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito ay upang magkaroon agad ng solusyon ang kakulangan ng mga barko ng Pilipinas para mabantayan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Lusot na sa Kongreso ang 2025 National Budget ng Department of Defense ng Pilipinas. Nasa 75 billion pesos ang pondo para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa fiscal year 2025. 50 billion pesos para sa program at 25 billion pesos ang nakalaan para sa on-program sa pagdepensa ng pondo ng Department of National Defense na isinapubliko. Ang 25 billion pesos unprogram allocation para sa year 2025 at 10 billion pesos unprogram allocation sa ilalim ng fiscal year 2024 na may kabuuang 35 billion pesos ay gagamitin ng Armed Forces of the Philippines para makabili ng mga karagdagang military assets para sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Kabilang sa mga proyektong nakatakdang bilhin ng Pilipinas sa taong 2025 ay ang mga sumusunod. Nangunguna dito ang Armed Forces of the Philippines Cyber System Lot A, Armed Forces of the Philippines Electronic Warfare System. Pumapangalawa dito ang Weapons and Sensor System Upgrade para sa mga frigate. Ibig sabihin nito na ang 2 Jose Rizal class frigate na meron tayo ngayon, ang BRP Jose Rizal FF-150 at BRP Antonio Luna FF-151 ay lalagyan pa ng mga karagdagang armas tulad ng close and weapon system at vertical launching system, TOT Arizona at iba pang kailangan ng 2 barko ng Philippine Navy. Pumapangatlo dito ang Weapons and Sensor System Upgrade para sa mga corvettes. Ibig sabihin nito, ang 2 mga bagong corvette na ginagawa ngayon sa South Korea ay lalagyan na rin ng mga armas na kinakailangan para maging fully capable na ang mga ito kapag nasa karagatan na ng Pilipinas. Pang-apat, ang Ground-Based Air Defense System Basin Support System Development. Ito yung kinakailangang pagtatayo ng mga pasilidad, infrastruktura ng Ground-Based Air Defense System na meron ngayon ang Pilipinas tulad ng Spider Air Defense System at Gramos Misas sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Panglima dito ang FA-50 Systems Upgrade.
Mas papalakasin pa ng Philippine Air Force ang kakayahan ng 12 FA-50 fighter jets na meron ngayon ang ating bansa. Pang-anim ang additional FA-50 acquisition. Kumpirmado ngayong 2025, nabibili ang Pilipinas ng karagdagang mga makabagong modelo ng FA-50 fighter jets. Matagal nang naipabalita na kukuha muli ang Philippine Air Force ng karagdagang FA-50 bukod pa sa planong pagbili ng mga multi-role fighter. Pinatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi magpapalupi o magpapaapi ang Pilipinas sa kaninumang banyagang bansa. Papalakasin pa nito ang depensa at kakayahan ng air defense capability ng Philippine Air Force. Pang-pito, additional air defense system radar with radar basing support system. Bibili ang bansa ng karagdagang mga air defense surveillance radar at kasama na dito ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Pangwalo, ang frigate acquisition project full complement. Bibili ang Philippine Navy ng karagdagang frigates ngayong 2025. Mga barkong pandigma para mapalakas pa ang depensa o deterrence natin sa West Philippine Sea na pilit inaagaw ng China. Pang-siyam, bibili din ang Philippine Army ng karagdagang pang 155mm self-propelled howitzer procession guided munition ready. Maliban pa ito sa 12 Atmos 2000 self-propelled howitzer na meron ngayon ang Philippine Army na binili pa sa Israel. Bibili ang Pilipinas ng mga man-portable air defense system para sa karagdagang depensa sa himpapawid ng bansa. Ito ngayon ang bago, madaling i-operate, mas mura at praktikal na pangdepensa ng iba't ibang bansa. Laban sa mga drone, eroplano at helicopter na mga banta sa ating bansa. Noong naging leader si Xi Jinping noong 2013, sobrang laki ng pagbabago sa military ng China. Ngayon, meron silang pinakamalaking navy sa buong mundo, advanced missiles, at halos 500 nuclear weapons. Hindi maikakaila ang lakas nila. Pero bakit nga ba sila nagpapatuloy sa pag-expand ng military? Para ba ito sa geopolitical influence na normal lang sa mga umuunlad na bansa? Kapag malakas ang military, mas malakas din ang boses nila sa mga international negotiations. Pero mas malalim pa dito ang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa influence. Gusto ng China na bawiin ang mga teritoryong gaya ng Taiwan at South China Sea. Yung mga artificial islands sa South China Sea, hindi lang yan pang display. Military bases yan na strategically located para kontrolin ang mga importanteng maritime routes. Pero ano bang epekto nito sa mundo? Paano kung makontrol ng China ang mga katubigan na to? At paano kung mag-react ang US para kontrahin sila? Dito sa video na to, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng mga isla. Bakit nga ba itinayo ng China ang mga isla? At ano ang mangyayari kung sakaling kontrolin ng US Navy ang mga ito? Unahin muna natin kung bakit napaka-importante ng South China Sea, hindi lang sa China kundi sa buong mundo. Sabi ng China, ang claim nila sa South China Sea ay nagsimula pa noong panahon ng Han Dynasty. Mula 206 BC hanggang 220 AD, unang nag-record ng mga paglalayag sa karagatang ito. Ang mga emperador ng Han Dynasty ang nagpadala ng mga explorers para tuklasin ang mga parte ng Asia na nasa labas ng borders ng China. Nagpatuloy ang mga paglalakbay na ito hanggang sa Song Dynasty, kung saan nagsimula ng mag-claim ng teritoryo ang China sa South China Sea. Kasama dito ang Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha at ang Paracel Islands. Mahalaga ang Spratly Islands dahil may kinalaman ito sa mga artificial islands na binuo ng China. Habang lumalawak ang kalakalan ng mga Chinese explorers sa Southeast Asia, sinasabi ng Beijing na may mga historical records na nagpapakita ng halos kumpletong kontrol ng China sa South China Sea. Nagpatuloy ang kontrol ng China hanggang sa 19th century nang nagsimulang hamunin ito ng Vietnam's Nguyen Dynasty at ng mga Western explorers. Nang maglaon, na-push out ang mga Vietnamese at European claims ng Japan na noon ay militarized na at nakatutok sa pagkuha ng China. Pagsapit ng 1942, hawak na ng Japan ang ilang Chinese cities, pati na ang malaking bahagi ng Southeast Asia, kasama na ang South China Sea. Natapos lang ang kontrol ng Japan
matapos ang World War II nang talunin sila ng Allies. Dito nagsimula ang mga kasalukuyang conflict. Malinaw na naniniwala ang China na dapat bumalik sa kanila ang South China Sea batay sa kanilang historical claims. Pero ayon sa maritime law, walang bansa ang may kontrol sa malaking bahagi ng karagatan. Kaya dapat itong maging bukas sa lahat ng commercial at military vessels. Hindi sang-ayon dito ang China, kaya gumawa sila ng 9-dash line na naglalaman ng kanilang mga territorial claims. Ang 9-dash line ay nag-visualize ng claims ng China sa South China Sea, kasama ang mga isla at bato na sinasabing kanila. Pinapalawak din nito ang historical rights ng China mula sa Han at Song dynasties, kasama na ang interpretasyon nila ng maritime zones ayon sa United Nations Convention. Ang mga dashes na ito ay bumabalot mula South China, parallel sa coast ng Vietnam, hanggang sa Spratly Islands at umaabot sa Malaysia at Pilipinas, tapos aakyat sa Taiwan para ipakita na claim din ng China ito. Ngayon, siguro nagtatanong ka na kung anong kinalaman ng mga artificial islands dito. Ang sagot ay nasa maritime law, particular sa Spratly Islands. Ayon sa Royal Museums Greenwich, pinapayagan ng maritime law ang mga bansa na magkaroon ng exclusive economic zones o EEZs na umaabot ng hanggang 200 nautical miles mula sa coastlines nila. Sa loob ng EEZs, kontrolado ng bansa ang pagdaan ng mga barko at eroplano. Problema ito para sa China dahil maliit lang na bahagi ng South China Sea ang sakop ng kanilang EEZs. Ang natitirang bahagi ng dagat ay hawak ng Vietnam, Malaysia at Pilipinas, pero ang malaking bahagi ng South China Sea ay wala sa kontrol ng kahit sinong bansa at sakop ito ng International Maritime Law. Gusto ng China na baguhin ito kaya gumawa sila ng artificial islands. Ang Spratly Islands na mas accurate na tawaging koleksyon ng mga bato at hindi tinitirhan na isla ay halos nasa gitna ng South China Sea. Perpektong lokasyon ito para magtayo ng artificial islands at mag-claim ng EEZs. Kaya kontrobersyal ang pagtayo ng mga isla mula pa noong simula. Tinawag pa itong Great Wall of Sand ni US Pacific Fleet Commander Admiral Harry Harris noong April 2015. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtayo ng artificial island. Ang Japan mismo nagtayo ng Odaiba noong 1850s. Pero kakaiba ang paraan ng China. Sobrang bilis at laki ng kanilang operasyon na nagdulot ng matinding pinsala sa coral reefs pati na rin sa mga fisheries sa paligid. Ayon sa US-China Economic and Security Review Commission, malamang gamitin ng China ang mga isla para makaapekto pa sa pangingisda sa hinaharap. Pero ang mas nakakatakot ay ang patuloy na militarisasyon ng China sa mga artificial islands na ito. Ang mabilis na pagtatayo ng mga isla ay nagresulta ng malaking pinsala sa mga coral reefs at pangingisda sa mga kalapit na lugar. Ayon sa ulat ng US-China Economic and Security Review Commission, malaki ang posibilidad na gamitin pa ng China ang mga isla upang higit pang palakasin ang kontrol sa mga aktibidad ng pangingisda sa hinaharap. Bukod dito, ang militarisasyon ng China sa mga artificial islands ay nagdudulot ng mas seryosong banta sa seguridad ng rehiyon. Noong March 2022, naglabas ang UK newspaper na The Guardian ng ulat na nagsasabing fully militarized na ang at least 3 artificial islands na itinayo ng China malapit sa Spratlys. Ang mga isla ay meron ng anti-aircraft at anti-ship defenses. Kasama na rin ang pag-host ng Chinese fighter jets at paggamit ng laser at jamming equipment. Ang move na ito ay kontra sa dating pahayag ni President Xi na hindi gagawing military bases ang mga isla, ayon kay Admiral John C. Aquilino ng US Indo-Pacific Fleet. Ayon kay Admiral John C. Aquilino ng US Indo-Pacific Fleet, ang mga isla ay ginagamit na ng China upang ipakita ang kanilang military power na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Ngunit ang mas malaking tanong, paano kung tangkain ng US na i-take over ang mga isla? Bakit nga ba itinayo ng China ang mga isla? Nasagot na natin ang isa sa mga dahilan. Sa pamamagitan ng mga artificial islands,
Gustong ipakita ng China ang kanilang claim sa Spratly Islands at sa mas malaking konteksto, ang buong South China Sea. Ito ang malinaw sa sinabi ni Aquilino tungkol sa militarization ng mga isla, lalo na noong lumipad ang US gamit ang P-8A Poseidon plane sa ibabaw ng Spratly Islands. Agad silang nakatanggap ng mensahe na nagsasabing ang China ay may soberanya sa Spratly Islands at mga kalapit na maritime areas. Lumayo ka agad upang maiwasan ang misjudgment. Pero hindi kinikilala ng buong mundo ang soberanya ng China dito. Ang piloto ng US plane ay sumagot pabalik na sila ay nasa lawful military activities ng United States Naval Aircraft at wala sila sa airspace ng anumang coastal state. Ayon sa International Maritime Law, tama ang piloto. Walang claim ang China sa Spratly Islands. Pero sinabi ni Aquilino na ang paglipad o paglayag malapit sa mga isla ay naglalagay sa isang eroplano o barko sa range ng Chinese missile installations. Sa pamamagitan ng mga artificial islands, pinipilit ng China na patibayin ang kanilang claim ng sovereignty sa South China Sea kahit hindi ito kinikilala ng iba. Kung makakahanap ng paraan ang China para makilala ang mga islang ito sa ilalim ng maritime law, magagawa nilang mag-create ng EEZs sa paligid ng mga ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas malaking kontrol sa mga barkong dumadaan sa South China Sea. Pero hindi lang yon. Ang mga artificial islands ay nagbibigay din sa China ng tuloy-tuloy na banta sa iba pang mga bansa na umaangkin din sa Spratly Islands. Ayon sa Central Intelligence Agency, CIA, hindi lang China ang nagkiklaim sa Spratlys. Ang Vietnam at Taiwan ay nagkiklaim din ng buong Spratly Islands. At pati ang Malaysia at Pilipinas ay nagkiklaim ng ilang bahagi ng mga isla, kaya't disputed territories ang mga ito. Malinaw ito sa presensya ng military forces sa mga isla mismo. Sinasabi ng CIA na 45 sa Spratly Islands ay may maliit na grupo ng mga sundalo mula sa 5 bansang umaangkin dito, kaya't nagkakaroon ng standoff sa mga isla mismo. Noong 1985, sumali rin ang Brunei sa usapan na inaangkin ang continental shelf na sumasakop sa southern reef ng Spratly Islands kahit hindi sila nagkiklaim ng mismong mga isla. Ang punto dito ay matagal nang nagkakaroon ng military posturing ang 5 bansa sa Spratly Islands. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial islands sa paligid ng Spratly Islands, nagagawa ng China na palakasin ang kanilang military presence sa paraang hindi kayang gawin ng ibang bansa. May mga small units lang sila na nakastation sa maliliit na isla, samantalang ang China meron ng 3,000 acres na pwedeng pag-launchan ng missile strikes, eroplano at gamitin para i-jam ang enemy systems. Malinaw na may banta sa Malaysia, Vietnam, Taiwan at Pilipinas at hindi nila kayang tumbasan ang banta na ito. Wala silang sapat na resources para magtayo ng sariling artificial islands. Meron ding mas praktikal na rason kung bakit ginagawa ng China ang mga isla. Halimbawa, ang pagkakaroon ng sovereignty sa Spratly Islands ay hindi lang magbibigay sa kanila ng kontrol sa South China Sea. Makakakuha rin sila ng access sa malawak na oil at gas deposits. Ayon sa US Energy Information Administration, EIA, ang Spratly Islands ay may oil deposits na nasa pagitan ng 0.9 billion at 3 billion barrels. Bukod pa dito, ang potential natural gas deposits ay nasa pagitan ng 0 hanggang 16.2 trillion cubic feet sa Spratlys, kaya't halatang gustong kontrolin ng China ito. Kung magagawa nila, magkakaroon sila ng chance na magkaroon ng energy independence. Noong 2023, nag-import ang China ng 11.3 million barrels ng crude oil bawat araw, na nagpapakita kung gaano sila kadependent sa ibang bansa at sa natural resources ng mga ito. Kung magpapatuloy ang ganitong consumption rate, ang pagkontrol ng China sa Spratlys gamit ang kanilang artificial islands ay magbibigay sa kanila ng sapat na langis na tatagal ng 265 days. Hindi man gaanong kalaki, maaaring makatulong ito para unti-unting hindi na umasa ang Beijing sa mga supplier nito.
Plus, ang pag-establish ng sovereignty sa Spratlys ay magpapalakas ng claim ng China sa South China Sea, isang rehiyon na maaaring maglaman ng hanggang 9.2 billion barrels ayon sa EIA. Ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!